Mukhang may malaking oportunidad sa XRP na magpakita po ng explosive growth sa susunod na mga buwan. Sa kabila ng mga pagtaas na nakita natin nitong nakaraang taon, may ilang analyst po na naniniwala na si XRP ay undervalued pa rin, lalo na kung i-integrate ito sa global financial systems. Kaya susuriin po natin ang mga tatlong pangunahing scenarios kung paano posibleng tumaas ng malaki ang presyo ni XRP at paano ito makakaapekto sa market natin bilang mga traders at investors. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po ba mahalaga ang Ripple's banking license at saka regulatory expansion. Sa unang senaryo, nakatuon po si Pampios sa posibilidad na makakuha ng National Trust Bank Charter, itong si Ripple sa US. Ang planong bangko na ito sa New York ay mag-specialize sa custody at blockchain infrastructure services. Kapag naaprubahan po ng OCC, makaka-expand si Ripple sa regulated financial services. Kasama na ang stablecoin management, digital asset custody at pag-tokenize ng traditional instruments tulad ng treasuries at saka bonds. Kung mangyari po ito, maaring humawak si Ripple ng settlement flows na lampas $500 billion kada taon at magiging pangunahing liquidity vehicle si XRP sa ecosystem ng Ripple. Sa ganitong setup, tinatayang maabot po na XRP ang $50 kada token. Yan po ang aktual na tweet rito ni Pampios. Yan sa market impact, ang approval po ng banking license ay maaring magdulot ng malakas na bullish sentiment. Habang nagiging institutional friendly si XRP, tataas po ang demand sa real transactional usage, hindi lang sa speculation. Kapag nakita po ng market na regulated na si Ripple, mas marami pong investors at institutions ang magkakaroon ng confidence na hawakan at gamitin sa XRP na siyang magtutulak sa presyo pataas. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ang corporate treasury integration kay XRP? Ang pangalawang scenario ay tungkol po sa malalaking corporations na gagamit ng XRP para sa treasury at supplier payments. Kung companies tulad ng Apple, Tesla o Amazon ay ililipat po ang bahagi ng kanilang operations sa XRP ledger, maaaring umabot po sa $5 trillion ang annual transaction volume. Habang hindi pa ganap na nangyayari ang ganitong migration sa malalaking corporations, may mga smaller firms na nagsimula ng mag-integrate ng XRP services. Halimbawa, nitong taong 2025, naglaan po ang Vivo Power ng $19 million para sa XRP staking sa Flare Network. At ang Trident Digital naman ay nag-commit ng $500 million para sa XRP reserve. Kasunod nito, may mga firms tulad po ng Nature's Miracle at Hyperscale Data at umabot na sa $1 billion ang total institutional commitments sa kalagitnaan ng taon. Kung susundan ng malalaking corporations ang ganitong trend, posibleng umabot sa XRP sa $100 dahil sa kanyang efficiency bilang cross-currency settlement asset. Sa market impact, para po sa atin bilang mga traders at holders, ang corporate adoption ay isang strong fundamental driver. Hindi lang speculative hype ito. Ang transaction demand ay tunay at saka measurable. Habang mas maraming kumpanya ang nag-utilize or gumagamit kay XRP, tataas po ang liquidity at tataas din ang presyo sa long term. Ito rin ay nagbibigay ng confidence sa market na hindi lang ang retail investors ang gumagamit
ng token. Ano naman po ang epekto ng global market tokenization kay XRP? Ang huling senaryo ay tumutok po sa tokenization ng global financial markets. Kung ang mga assets tulad po ng stocks, bonds at ETF na may kabuuang $100 trillion ay ililipat po sa blockchain platforms tulad ng XRP Ledger, maaaring tumaas ng husto ang liquidity demand. Sa ganitong sitwasyon, tinatayang maabot na XRP ang $100,000 per token kung magiging primary settlement asset ito sa global capital markets. Ngunit kailangan po nating tandaan na highly speculative pa ito. Kailangan po ng extensive institutional at saka regulatory adoption at hindi pa ito nangyayari sa ngayon. Sa kasalukuyan, gagamit si XRP bilang bridge, ginagamit po si XRP bilang bridge asset na may lumalawak na real-world usage pero limitado pa rin. Sa market impact, kung mangyari ang ganitong integration, para po sa atin, ito ay isang game changer. Tataas ang demand kay XRP exponentially at ang market dynamics ay magiging mas institutional focused. Pero habang theoretical pa ito, ang risk ay mataas. Bilang mga traders at hodlers, dapat po nating bantayan ang adoption developments at regulatory approvals bago gumawa ng malalaking bets. Ngayon ay ano po ang mga takeaway para sa atin bilang mga traders at investors? Una, ang banking license approval ay makakapagbigay po ito ng strong bullish foundation para kay XRP at tataas ang confidence sa market. Pangalawa ay ang corporate treasury integration ay isang measurable fundamental driver na magtutulak po sa presyo sa midterm at nagiging mas malinaw po ang adoption story. Ang pangatlo ay ang global market tokenization ay maari pong magdala ng astronomical growth. Pero ito ay speculative pa at may mataas na risk. Yan, bilang mga traders at investors, ang future po ni XRP ay nakadepende sa verifiable adoption at transactional demand. Hindi lamang po hype. Ang mga scenarios po dito ay nagpapakita kung paano po maaring lumakas ang token kung magpapatuloy ang institutional at corporate adoption, pati na rin ang mga regulatory approvals. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol sa balitang ito. Ang aking opinion po rito ay si XRP ay napaka-interesting na coin sa long term dahil sa kanyang real-world utility at role sa cross-border settlements. Ang mga speculative projections tulad po ng $50, $100 o $100,000 ay exciting. Pero dapat po tayong maging prudent at bantayan ang actual adoption milestone. Para sa akin, ang pinakamahalaga po ay ang regulated integration at corporate usage dahil ito ang tunay na magpapalakas sa kanyang price sustainability. Sa ngayon, para po sa atin, ang hodling at monitoring adoption trends ang siyang pinakamainam. Habang lumalaki po ang institutional confidence at global adoption, may mataas po na chance na mag-skyrocket sa XRP sa susunod na mga taon. Dito naman po tayo sa sunod na balita tungkol kay XRP, kung saan ay mukhang may major development sa XRP na pwedeng magbago sa laro para sa buong crypto market. Kamakailan lamang may lumabas na bipartisan legislative proposal sa US Senate na pwedeng i-classify si XRP at iba pang malalaking cryptocurrencies bilang commodities sa ilalim po ng CFTC at malayo po sa jurisdiction ng SEC. Kaya sa video na ito ay susuriin natin kung paano ito makakaapekto sa market, sa mga investors at sa kinabukasan ng XRP ecosystem.
Yan, bakit nga ba mahalaga ang panukalang batas na ito para kay XRP? Ang panukalang batas na ito ay may potensyal na baguhin ang regulatory landscape para kay XRP. Kung maipasa, ilalagay po sa XRP sa ilalim ng CFTC, hindi na sa SEC, na matagal nang nagiging sanhi ng uncertainty para kay Ripple at sa token mismo. Kaya sa market impact, ang ibig sabihin nito ay bawas na sa regulatory risk. Mas madali para sa US exchanges na ilista si XRP at mas malaki po ang confidence para sa mga institutional investors na pumasok sa market. Ang price action ng XRP ay pwedeng tumaas dahil sa perceived legal safety. Ano naman po ang ibig sabihin ng digital commodities at oversight ng CFTC? Sa simpleng salita, itinatakda ng panukalang batas na ito ang CFTC bilang pangunahing regulator para sa mga major cryptocurrencies tulad ni XRP. Ang SEC ay magfo-focus na lang sa securities, kaya malinaw na wala ng kalituhan kung ano ang regulated at ano ang hindi. Sa market impact, mas nagiging predictable ang environment. Ang mga traders, hodlers at investors ay makakagawa ng strategic decisions ng mas confident. Pwede pong magdulot ito ng upward pressure sa presyo dahil sa renewed market trust. Ano naman po ang mga pangunahing provisions ng draft legislation? Kasama po sa draft ang mga protections para sa investors gaya ng customer fund segregation para hindi po maghalo ang pondo. Nandiyan na rin ang disclosure requirements para malinaw po ang impormasyon. At ang restrictions sa affiliated trading para maiwasan po ang conflict of interest. Kaya sa market impact, ito po ay positive signal para sa atin dahil nagpapakita na seryoso po ang US Senate sa pagprotekta sa mga investors habang pinapayagan ang innovation. Ang market po ay mas magiging liquid at saka stable lalo na sa institutional participation. Ngayon ay paano po makakaapekto ang panukala kay Ripple at sa XRP ecosystem? Kung maipasa po, sa XRP ay opisyal nang maituturing bilang commodity at hindi po securities. Ibig sabihin, matatapos po ang uncertainty na matagal nang bumabagabag kay Ripple at sa mga investors. Sa market impact ay magkakaroon po ng mas madali na listing decision sa exchanges, mas confident ang mga institutions sa pag-invest, pwedeng mas dumami ang managed accounts at prime brokerage products para kay XRP. Sa technical perspective, pwede pong mag-trigger ito ng bullish momentum dahil po sa regulatory clarity. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto sa mga developers at node operators ang legislation? Ang panukalo po ay malinaw na hindi otomatikong ilalagay ang developers at node operators sa ilalim ng financial regulation. Para sa ecosystem ng XRP, napakahalaga po nito dahil nagtataguyod ng innovation at development nang hindi po nag-aalala sa legal risk. Sa market impact, mas maraming projects ang pwede pong lumabas sa XRPL na siyang magpapalawak sa network effect at utility ni XRP. Sa long term, pwedeng tumaas ang adoption at liquidity ng token. Ngayon ay bakit naman timing critical ang panukalang batas na ito? Napaka-timing po nito dahil papalapit na ang spot XRP ETF at bumabalik na sa full operations ang mga regulatory agencies pagkatapos ng government shutdown. Kung maipasa po ang bill, pwede itong magbigay ng huge momentum sa market. Sa market impact,
Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, magandang entry point po ito habang may positive sentiment. Pwede ring mag-trigger po ng inflows mula sa institutions na naghahanap ng regulated exposure kay XRP. Ano naman po ang ibig sabihin nito sa mas malawak na market? Ang draft bill ay major step para magkaroon po ng stable regulatory framework sa US crypto market. Malaking tulong ito sa legal certainty ng buong industry. Sa market impact ay magkakaroon po ng mas maraming exchanges, ay pwede po itong magdulot ng listing kay XRP. At maliban dito ay ang mas maraming investment products ay pwede po itong ilabas. At mas confident po ang institution na pumasok sa market. At sa psychological effect naman ay pwede pong tumaas ang demand at price appreciation ni XRP. Paano naman po ito makakaapekto sa presyo ni XRP? Kung maipasa po ang bill, makikita natin ang institutional inflows papunta kay XRP, launch ng spot ETF na magpapalakas sa liquidity, at ang regulatory clarity na magbibigay confidence sa market. Sa market impact, lahat ng ito ay pwedeng mag-create ng strong bullish trend para kay XRP. At para po sa atin, ito ang posibleng simula ng next leg up sa kanyang presyo. Ngayon ay ano naman ang susunod na hakbang para sa panukala? Importanteng tandaan na discussion draft pa lamang ito. Kailangan pa po ng feedback mula sa mga stakeholders, amendment sa committee, pagsusuri at boto sa buong Senate. Ibig sabihin ay habang promising po ang news, dapat nating bantayan ang bawat update. Pwedeng magdulot ito ng short-term volatility. Pero sa long-term, pwedeng maging structural catalyst ito para kay XRP. At ayan ang aking masasabi naman tungkol dito ay sa tingin ko ito ang isa sa pinakamahalagang development para kay XRP sa loob ng ilang taon. Kung maipasa, matatapos po ang regulatory uncertainty. Mas maraming institutional participation at mas malinaw po ang market framework para sa ecosystem ng XRP. Para sa atin, ang bullish potential ay mataas at dapat nating bantayan ang progress ng bill para sa timing ng ating trades at investment. Sa ganitong scenario, si XRP po ay posibleng maging leader sa market recovery at saka adoption wave. Dito naman po sa ating sunod na balita rito ay mukhang may malaking galaw na nakatago para kay XRP. Sa mga nakaraang linggo, tahimik ang kanyang galaw. Pero kung titignan po natin ang charts at market trends, parang nag-iipon po siya ng energy o lakas para sa isang posibleng breakout. Kaya sa video na ito ay susuriin natin ang tinatawag pong triangle compression, mga critical support at resistance zones, pati na rin ang posibleng bullish at bearish scenarios para kay XRP. At ayan, simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng tahimik na galaw ni XRP. Sa crypto market, ang katahimikan ay kadalasang sinyales na may malaking galaw na paparating. Sa XRP po ay nagtitrade sa isang napaka-tight na range sa nakalipas na linggo na nagpapakita ng pagbaba ng volatility. Ibig sabihin, hindi po basta-basta naglalakad ang kanyang presyo kung saan ay nag-iipon po siya ng lakas. Sa market impact, ang tight range na ito ay pwede pong mag-signal ng major price movement. Kung hindi po magbago ang setup, posibleng magkaroon ng bullish breakout o bigla ang bearish reversal. Kaya para po sa atin bilang mga traders at hodlers, critical po na bantayan natin ang bawat small move dahil ito ang maaring magbukas ng profit opportunities o magbigay po ng risk alert.
Paano naman po nakaayos ang tinatawag na triangle compression at key zones? Si Dark Defender, isa po siyang kilalang analyst, ay nagpakita ng symmetrical triangle pattern sa weekly chart ni XRP. Yan, tignan po natin yung kanyang aktual na tweet rito. Ayan, at ito po yung kanyang ibinahaging chart. Ang resistance po ay nasa presyong $2.85, habang ang support ay nasa $2.22. Ang triangle na ito ay parang battlefield kung saan nagdidesisyon ang market kung ang price trend ba ay pataas o pababa. Sa market impact, para po sa atin bilang mga traders, ang pagkakaroon ng narrowing range ay sinyales na malapit na po ang decision point. Habang mas maliit po ang triangle, mas malaki ang potensyal na volatility spike. Ang simpleng paglabas po sa triangle, pataas o pababa, ay maaari pong magbigay ng rapid price movement. Kaya critical na handa po tayo sa risk management. Ano naman po ang mga supporting metrics ni XRP? Sa ngayon si XRP po ay nasa $2.48. Matatag pa rin po sa ibabaw ng $2.20. Pero ang pinaka-exciting ay ang mga supporting metrics. Una ay ang exchange outflows. Parami ng parami kung saan ay sinyalis na iniipon ng mga traders sa labas ng exchanges. Pangalawa ay ang futures open interest. Tumataas ito at nagpapakita ng market positioning at speculative interest. At ang pangatlo ay ang options volume. Biglaang spike, kung saan ay nagkaroon ito ng biglaang spike na sinyalis na marami pong nagtatakda ng strategy para sa possible breakout. Sa market impact, ang kombinasyon po ng mga metrics na ito ay nagpapakita na tahimik na iniipon si XRP. Para sa atin, ito po ay bullish indicator. Pero tandaan, habang may accumulation, may risk pa rin sa sudden price reversal. Kaya importante po ang alertness at discipline sa trading strategy. Ngayon ay ano po ang bullish breakout path ni XRP? Kung makalampas po si XRP sa $2.85 hanggang $3 na price range or zone, magkakaroon po ng bullish breakout. Si Dark Defender ay naglabas po ng projection na naglabas po siya ng projection na ambitious upside target gamit po ang Fibonacci extensions. Yan, tingnan po natin yung kanyang chart. At yung kanyang mga ambitious targets po na yan ay $18.22 at saka $36.76. Pero ito ay long-term projections. Hindi ibig sabihin na mabilis itong mararating. Ang ibang analyst naman ay mas conservative. Ini-expect po na kung ma-confirm ang breakout ay nasa $4 plus na zone muna ang target. Sa market impact, ang pagtawid or pag-cross sa resistance zone ay magbibigay po ng confidence sa market at maaring magdala ng momentum rally. Ang mga holders at traders ay pwede pong magplano ng profit taking o accumulation strategy depende po sa kanilang risk appetite. Ano naman po ang bearish scenario kung bumagsak si XRP? Kung hindi po magtagumpay ang breakout at bumaba sa XRP sa ilalim ng $2.22 o mag-close sa ilalim ng $2.20 sa weekly chart, mawawala ang bullish structure. Sa worst case scenario, maaaring bumaba po siya hanggang $1.25. May posibilidad din na magkaroon ng dead cross sa key moving averages na magpapakita ng technical weakness. Sa market impact, ang pagbagsak po sa critical support ay sinyalis ng caution. Importanteng may stop loss at risk management strategy tayo.
Ang bearish scenario ay pwede pong magdulot ng panic selling o mabilisang price correction. Kaya dapat nakahanda po ang bawat trader at hodlers. Ano po ang ibang market catalyst na pwedeng makaapekto kay XRP? Yan, bukod po sa chart patterns ay may fundamental factors na dapat po nating bantayan. Una ay ang XRP ETF speculation. Kung totoo, pwede pong magdala ng bagong capital inflows. Pangalawa ay ang institutional interest. Lumalakas po ang presensya ng mga big players na pwedeng mag-shape ng market trend. At ang pangatlo ay ang rising liquidity at fund inflows. Ito po ay magpapaangat ng volatility kaya exciting ang susunod na linggo. Pero tandaan po natin, kahit may mga projections, ito po ay scenario-based forecast. Hindi po garantiya. Ang market ay unpredictable, kaya ang risk control ay napaka-critical. Sa market impact, ang mga catalyst na ito ay maaari pong magbukas ng opportunity para sa profit or kita. Pero kailangan po nating maging alert at saka prepared. Ang mga holders at traders ay dapat pong i-monitor ang news, ETF at institutional movements para ma-maximize ang strategy. Ngayon ay ano naman ang mga trigger levels na dapat po nating bantayan. Si Dark Defender ay nagsabi na si XRP ay ready for a break na nagpapakita ng market tension. Ang weekly triangle pattern is strong support sa $2.20 at ang resistance sa $2.85 ay parang narrow battlefield. Yan, balikan po natin yung kanyang chart. Ang market impact po dito ay ang susunod na decisive move ay pwedeng pag ito po ang siyang magdi-define ng trend ni XRP sa mga buwan. Para sa atin, critical na i-monitor po ang trigger zones at mag-apply po tayo ng strict risk management. Dahil po sa compressing volatility, anumang breakout, pataas o pababa, ay pwede pong maging malakas at mabilis. Yan. Ngayon ay ang aking opinion naman or kung ano ang aking masasabi tungkol dito ay si XRP po ay mukhang nasa crucial point ngayon. Ang tight triangle or mahigpit na triangle pattern po dito. Ang support sa $2.20 at ang resistance po sa $2.85 ay nagpapakita na malapit na po ang market decision. Ang mga accumulation signals, options volume at institutional interest ay nagpapahiwatig na may potensyal para sa powerful breakout or isang napakalakas na breakout. Pero tulad po ng lahat ng mga crypto setups, may risk din. Ang pagbagsak po sa critical support ay maaring magdala ng bearish scenario na pwede pong magtulak sa presyo pababa sa presyong $1.25. Kaya para sa atin, kailangan po natin ng discipline, monitoring at risk management na siyang susi para sa posibleng profit opportunities. Kaya sa huli, ang exciting po ang position ni XRP ngayon. At ang susunod na breakout, pataas o pababa, ay ito po ang siyang pwedeng mag-define ng kanyang trend for months or sa paparating na mga buwan. Kaya para sa akin, handa po si XRP sa malaking galaw. At para po sa ating lahat, oras na para maging alert at mag-prepare sa anumang direksyon ng market. Mukhang may malaking balita dito si Ripple na siyang dapat nating pag-usapan. Sapagkat sa isang recent analysis ni Crypto Sensei, ipinakita niya kung paano matitriple ni Ripple ang revenue run rate ng Hidden Road sa loob lamang ng ilang buwan. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto.
3 beses daw na mas mataas ang performance ng kumpanya dahil sa integration ni Ripple. Kaya yan, susuriin po natin dito kung ano po ba ang ibig sabihin nito para kay XRP, para sa iba pang company sa industriya, at para sa broader blockchain ecosystem. Simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano nga ba nakaapekto si Ripple sa Hidden Road. Ang pinakamahalagang takeaway po dito ay ang bilis at laki ng impact ni Ripple sa isang kumpanya. Mula nang kunin po ni Ripple ang Hidden Road, tumaas ng 3 beses ang revenue run rate ng kumpanya. Parang si Ripple po ay may superpower na mag-scale ng operations sa napakaikling panahon. Hindi lang basta revenue ang tumaas. Ang efficiency, productivity, at operational activity ng Hidden Road ay bigla pong nag-level up. Para po sa atin, ito ay magandang signal sapagkat ipinapakita po nito na kapag gumalaw si Ripple, hindi lamang siya lumalaki sa kanyang ledger, kundi pati na rin sa mga businesses na kasama siya. Ang mabilis po na growth or paglago ay pwedeng mag-boost ng confidence sa institutional adoption na posibleng magtulak ng presyo ng XRP pataas sa medium to long term. Ngayon ay bakit po ba may pressure ang ibang mga competitors? Ang success or tagumpay po ni Ripple ay hindi lang nakakaapekto sa kanya. May ripple effect. Mayroon pong ripple effect ito sa ibang companies sa sector. Sa madaling salita, ang mga competitors ay pwedeng ma-pressure na mag-level up ng kanilang operations para makasabay. Si Ripple po ang naging benchmark ng productivity at efficiency sa short term. At ang ibang firms ay posibleng kailangang mag-invest sa kanilang infrastructure. Para sa market, ibig pong sabihin nito ay mas mataas ang competition, mas maraming innovation at mas mabilis ang adoption ng blockchain solutions. Para po sa atin, kapag naramdaman po ng market na may institutional efficiency si Ripple, mas maraming pondo po ang pwedeng pumasok kay XRP at sa mga regulated ecosystems or regulated ecosystem projects. Mas malaki po ang posibilidad ng sustained growth kasi may tangible performance metrics na pwede pong ipakita itong si Ripple. Ngayon ay paano naman po gumagana ang approach ni Ripple sa M&A? Si Ripple ay para pong mahusay na strategist sa larangan ng mergers at acquisitions. Tuwing pumapasok po siya sa isang kumpanya, dinadala po niya ang kanyang technological infrastructure na pwedeng mag-multiply ng output at performance sa maikling panahon. Hindi lang basta internal growth ang nangyayari. Ang buong blockchain ecosystem ay naapektuhan. Ang mabilis na operational scaling ni Ripple ay nagtataas po ng standards sa fintech at saka blockchain na nagtutulak sa ibang companies na mag-level up na rin. Para po sa atin, ang pattern na ito ay nangangahulugan ng predictable performance. Kapag may acquisitions or partnerships itong si Ripple, may mataas po na chance na tumaas ang business metrics ng target company. Ang ganito pong credibility ay posibleng mag-attract ng bagong investors at institutions na pwedeng magdagdag ng upward pressure sa presyo ni XRP. Ano naman po ang posibleng epekto ni Ripple sa G-Treasury at broader blockchain adoption? Ngayon, tumingin po si Crypto Sensei sa G-Treasury, isa pang area kung saan inaasahan ang expansion ni Ripple. Ang kanyang technology at leadership ay pwede pong magdulot ng bagong innovations sa treasury management na mahalaga sa mas malawak na adoption ng blockchain sa financial systems. Hindi lahat ng developments ay hindi po lahat ng mga developments ay kay XRP Ledger mismo magaganap. Pero ang growth or paglago sa ecosystem ay indirect
na nakaka-benefit sa mga XRP holders. Kapag lumaki po ang adoption ng Ripple technology, tataas din ang value proposition ng XRP bilang utility at infrastructure token. Para po sa atin bilang mga XRP holders, ito ay magandang sinyales sapagkat ipinapakita po nito na si Ripple ay hindi lamang nakatutok sa presyo ni XRP, kundi pati sa ecosystem growth, partnerships at strategic positioning. Ang holistic growth ay kadalasang nagre-reflect sa long-term market confidence. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang operational depth ni Ripple? Ang pinaka-importanting punto dito ay ang operational depth ni Ripple. Ang kanyang kakayahan na mapabilis ang performance metrics ay hindi lamang nagpapakita ng lakas ng kanyang technology, kundi pati ng influence po niya sa buong industry standards. Basta tuloy-tuloy ang integration sa financial at saka blockchain institutions, si Ripple po ay posibleng maging leading infrastructure provider. At si XRP naman ay makikinabang sa matatag na posisyon na ito. Para po sa atin, nangangahulugan ito ng long-term strategic advantage. Hindi lang speculation ang nabubuo ng value ng XRP. Meron pong fundamental growth drivers na nagpapatatag sa kanyang utility at market relevance. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Malinaw po na si Ripple ay hindi lang basta coin. Siya ay isang powerful operator sa ecosystem. Sa pamamagitan po ng mabilis na pag-scale ng acquisitions tulad po ng Hidden Road at potential projects tulad po ng G-Treasury, pinapakita ni Ripple na kaya niyang magbigay ng tangible value sa partners, industry at holders tulad natin. Para sa market, ito po ay magandang signal. Ang institutional confidence, mabilis na adoption at strategic positioning ay pwedeng magdulot ng sustainable growth para kay XRP. Kung patuloy po ang ganitong momentum, hindi lang si Ripple ang magli-level up, pati po tayong mga holders ay pwedeng makinabang dito. Sa simpleng salita, Ripple just did it. Ayon po rito kay Crypto Sensei. At ang epekto nito ay mas malalim kaysa sa presyo lang. Ito ay patunay ng power at vision ng company na pwedeng magdala ng bagong era para sa blockchain at sa ecosystem ni XRP. Dito naman po sa sunod na balita natin dito ay pag-uusapan po natin ang isang post sa X na nagpakulo sa buong crypto community at ito ay nagbigay ng kakaibang insight kay XRP. Hindi lang ito tungkol sa price targets o charts, kundi tungkol po sa mas malalim na structural dynamics na pwede pong makaapekto sa market positioning ni XRP. Kaya pag-usapan po natin ang isang provocative na narrative mula sa isang figure na kilala bilang si Time Traveler, na nagpapakita ng urgent caution para po sa atin bilang mga XRP holders bago ang tinatawag niyang quick switch. Alamin natin kung bakit sinasabing ang malalaking galaw sa crypto market ay hindi lang tungkol sa presyo kundi sa mass adoption at strategic positioning. Ngayon ay simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng hidden threat, mass adoption versus elite wealth. Sa madaling salita, ayon po kay Time Traveler, hindi ang iilang milyonaryo ang dapat ikabahala ng mga nasa power. Ang tunay na concern nila ay kapag lahat ay nagkaroon ng access sa wealth, imagine ninyo, sa top 0.09% ng global population, mga 8 million lang ang nasa elite circle. Kung masyadong maraming tao ang makakapasok sa XRP network bago ang quick switch, pwedeng magbago daw ang power dynamics.
Para po sa atin bilang mga traders at investors, nagiging malinaw na hindi lang price speculation ang laro. Ang breed of adoption, kung gaano po karaming holders ang hawak ang XRP, yan, kung gaano po karaming holders ang may hawak na XRP, ay pwede pong makaapekto sa market psychology. Kung maramihan ang bibili bago ang switch, pwede pong magdulot ito ng sudden surge sa demand na pwede pong itulak pataas ang presyo. Ngayon ay ano po ba ang tinutukoy na quick switch? Ang quick switch ay parang major pivot o realignment sa financial systems at payment rails. Dito mahalaga po ang timing. Ang early positioning ay maaari pong magbigay ng strategic advantage. Hindi lang basta kita sa presyo ang pinag-uusapan, kundi kung paano tayo nakaposition bago mangyari ang malaking structural change. Para po sa atin bilang mga XRP holders, ito po ay pahiwatig na maaring magkaroon ng volatility spike sa paligid ng switch. Kung totoo po ang narrative, mas maraming investors ang ma-engage at pwedeng tumaas po ang trading volume at liquidity. Para sa mga traders, ito po ay pwedeng magbukas ng short-term swing opportunities. Ang sunod na tanong ay bakit si XRP at bakit ngayon? Ang timing ngayon ay critical dahil po sa regulatory clarity pagkatapos ng withdrawals sa appeals sa SEC versus Ripple Labs case. Ito po ay nagbigay ng confidence na mas malinaw ang legal standing na XRP. Bukod dito sa XRP ay patuloy na ginagamit bilang cross-border payment vehicle, lalo na sa institutional flows. Para po sa atin, mas confident ang market na hawakan sa XRP sa medium term dahil sa regulatory visibility. Pero tandaan po natin, ang narrative ng everyone buying XRP before the switch ay speculative lamang. Hindi po ito garantiya ng presyo, kundi pwedeng magsilbing catalyst for market hype. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors? Ang key takeaway po dito ay hindi lamang po sa dami ng hawak or holdings ang mahalaga, kundi kailan at gaano karami ang hawak ng market sa kabuuan. Kung ang mass adoption ay mangyayari bago ang switch, maaari pong magbago ang market dynamics. Para sa ating lahat, nagiging mas strategic po ang approach. Dapat bantayan po natin ang entry timing at community engagement. Pero tandaan po natin, ang narratives ay makapangyarihan, pero hindi pumapalit sa due diligence. Sa XRP po ay nananatiling volatile at may exposure sa regulatory, macro at saka sector-specific risk. Ano naman ang mahalagang reflection dito? Ang pinakamahalaga po ay hinihikayat tayo ni time traveler na isipin ang strategic positioning kaysa sa simpleng presyo. Wag lang tanungin kung aabot ba sa XRP. Wag lamang po nating tanungin kung aabot ba sa isang presyo or mataas na presyo itong si XRP. Kundi itanong po natin kung tayo ba ay makakaposition bago mangyari ang switch. Sa market impact, ito po ay nagtuturo sa atin ng long-term thinking. Ang narrative ay pwede pong mag-influence ng market psychology. Pero sa huli, ang fundamentals at timing ang siyang magdi-define ng outcome. Kaya para po sa mga traders, ito ay isang reminder na balansehin po ang ating speculation at risk management. Ngayon, ang aking masasabi naman tungkol dito ay ang insight po rito ni Time Traveler ay nagdala ng kakaibang pananaw kay XRP. Higit pa sa price targets, ito po ay tungkol sa timing, positioning at saka mass adoption. Kung totoo po ang narrative, may malaking oportunidad sa strategic positioning bago ang switch. Pero tandaan po natin, ang market ay volatile at ang narratives ay pwede pong magbago.
Para po sa akin, ito ay paalala sa atin na maging maingat at proactive. Gamitin ang narrative bilang tool, pero huwag pong kalimutan ang fundamentals at risk management. Sa ganitong paraan, maaari tayong makapag-strategize at hindi lang basta sumunod sa hype. Dito po sa ating sunod na balita ay may mukhang may malaking kaganapan po sa XRP na dapat nating pag-usapan dito. Kasi kahit na may sideways action sa kanyang presyo ngayon, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang kanyang bullish run. Sa katunayan, marami pong analyst ang naniniwala na nasa transitional distribution phase sa XRP. Isa po itong yugto bago ang susunod na malakas na breakout. Kaya susuriin po natin ang technical setup, institutional moves, at posibleng market impact para sa atin. Pati na rin kung ano po ang pwedeng mangyari sa target prices na $10 hanggang $30. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sabi ng mga analyst na hindi pa tapos ang bull run ni XRP. Sa maraming pagkakataon, iniisip ng market na kapag flat o sideways ang galaw ng presyo, tapos na ang trend. Pero sa kaso po ni XRP, iba ang senaryo. Ang current movement niya ay hindi simpleng pagbagsak, kundi strategic repositioning ng market bago ang susunod na malaking leg up. Ngayon ay ano po ang technical structure ng XRP ngayon? Consolidation or collapse? Sa technical analysis, si XRP po ay nagko-consolidate sa defined ranges. Hindi po siya bumabagsak. Sa historical data, ay base po sa mga analyst, ang ganitong pattern ay kadalasang nauuwi sa tinatawag pong sharp advances. Kung hindi po bumababa si XRP sa key support, nananatili po ang bullish structure. Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ang ibig sabihin nito ay may chance pa rin po tayong makapasok sa accumulation bago ang malaking breakout. Ang timing po ngayon ay critical. Ang mga tamang entries dito ay pwede pong magdala ng malaking gains. Ngayon ay ano po ang susunod para sa atin bilang mga traders at investors? Ang targets po na $10 to $30 ay hindi po base sa hype lamang, kundi sa execution ng catalyst. Kung magmaterialize po ang institutional flows via ETF at limitado ang supply, pwedeng maabot po ang mas mataas na targets. Kung wala pong execution, maaaring magpatuloy po ang consolidation o sideways drift. Ang distribution phase ngayon ay preparation at hindi po conclusion. Para sa atin, ang kahulugan po nito ay dapat maging disiplinado po tayo sa timing ng buy at sell orders natin. Ang strategic accumulation ngayon ay pwede pong magdala ng malaking upside kapag na-trigger po ang catalyst. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, si XRP ay handang sumabog sa susunod na market phase. Hindi lang basta flat ang kanyang galaw. Ito po ay strategic positioning bago ang malalaking galaw. Ang declining exchange reserves at potential ETF approval ay malalakas po na bullish signals. Para po sa atin, ang tamang timing sa accumulation at pagsunod sa key supports ang siyang susi. Habang may risk na dapat po nating bantayan, ang overall setup ng XRP ay nagpapakita na bull run pa rin ang nakataya. At ang $10 to $30 na target ay plausible kung maayos po ang execution ng catalyst. Basta wag po tayong maging greedy at manatiling disiplinado, malaking posibilidad po ang pagkakaroon ng massive gains sa susunod na market moves. Base po dito sa sunod nating balita ay mukhang may malaking galaw sa XRP na dapat po nating pag-usapan ngayon. Habang maraming digital assets ang nakatutok sa hype at speculation, tila pinipili ni XRP ang landas ng katatagan at utility at maaring maging digital gold ng crypto world. Pero paano nga ba nangyayari ito?
at ano ang posibleng epekto sa market para sa atin. Kaya sa video na ito ay susuriin natin ang posibleng transformation ni XRP, ang kanyang institutional catalyst at kung paano po siya posibleng mag-stand out mula sa mga volatile cycles ni Bitcoin at Ethereum. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabing sa XRP ay pwedeng gawin na digital gold. Ang narrative sa crypto market ay unti-unti pong nagbabago. Mas pinipili ng mga investors ang assets na may resilience kaysa sa basta speculation. Dito po lumalabas sa XRP na tila pinipili ang landas ng stability at global utility. Hindi lang siya para sa short-term gains o hype. Nakatutok po siya sa paglikha ng liquidity sa buong mundo. Kaya para sa atin, ito po ay nangangahulugang maaring mas stable na sa XRP kumpara sa ibang coins na heavily tied sa price swings ni Bitcoin. Ang mga long-term holders po na XRP ay makakaramdam ng seguridad at ang mga institutional players naman ay mas interesado dahil sa kanyang utility-driven nature. Ngayon ay ano po ba ang nangyayari sa gold at paano po ito nauugnay kay XRP? Ang gold ay dumaan po kasi sa major revaluation. Hindi na lang siya nakadepende sa monetary policy. Kinikilala na siya bilang isang store of value na may intrinsic worth. Ganito rin ang posibleng landas ni XRP. Mula po sa pagiging isa lang token sa market, unti-unti siyang makikilala bilang isang stable at saka functional asset. Sa market impact, kapag nakilala po si XRP bilang digital gold, magkakaroon po ng mas matibay na demand. Hindi lang trading ang dahilan para bilhin siya, kundi ang kanyang fundamental value at utility na pwede ring mag-stabilize ng kanyang presyo. Ngayon, ang aking opinion naman tungkol dito ay sa aking pananaw, si XRP po ay hindi lang basta coin sa market ngayon. Nakikita po natin ang kanyang transformation sa digital gold na may real-world utility, institutional adoption at potential scarcity effect. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaari siyang maging isa sa pinaka-stable at sought-after asset sa crypto space na hindi lang nakabase sa hype, kundi sa fundamental value. Para po sa atin, ang key ay maging aware sa market dynamics at mag-position po ng tama para sa long-term benefits. Si XRP po ay naghahanda para magliwanag tulad ng ginto or gold. At para sa akin, ang journey na ito ay isa po sa pinaka-exciting developments sa digital asset world ngayon. Sa balitang ito ay nabanggit po na may shift or pagbabago sa crypto market na pwedeng magtulak kay XRP sa malaking galaw ng presyo. Rare or bihira po ang pagkakataon na parehong demand at supply signals ay nag-a-align ng malinaw at pwede pong magbunga ito ng price explosion. Kaya susuriin po natin ang tatlong critical factors: ang potential ng institutional inflows, ang pagbawas ng XRP sa exchange reserves, at kung paano nagiging potent ang kombinasyon ng demand at saka ang tight supply. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po ba mahalaga ang institutional inflow potential. Sa madaling sabi, malapit nang pumasok ang malalaking institutional investors kay XRP. Ang projected po na halaga ng pondo ay nasa $4 billion hanggang $8 billion. Ang modelong ginamit ng mga analyst ay hango po sa nakaraang galaw ng ibang major cryptos, kaya may matibay po na basihan ang projection. Para sa market impact, kapag pumasok po ang ganitong dami ng pera sa spot market, tumataas po ang demand at kadalasan ang mga malalaking pondo ay kumukuha ng agresibo na pwede pong itulak pataas ang presyo ni XRP.
Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay signal na dapat nating bantayan, lalo na kung may ETF launches na malapit na. Ngayon ay bakit naman po nagiging critical ang shrinking exchange supply? Isa po sa pinaka-importanting punto ay ang available na XRP sa mga centralized exchanges ay unti-unti pong nababawasan. Ayan, meron pong ibinahaging chart dito si Ginong Arthur. Ayan, chart po yan ng XRP Ledger Exchange Reserve ng Binance. Ayan, base po sa CryptoQuant ay, ayan na nga, nakikita natin dito na bumaba ang exchange reserves ng mahigit 3% mula noong early October. Sa kasalukuyan, tinatayang mas mababa po sa 5 billion XRP o 10% ng circulating supply ang nasa mga exchanges. Napakalinaw po ng epekto nito sa market. Kapag kaunti po ang available supply, mas madaling maitulak pataas ang presyo kahit sa maliit na inflow lamang. Para sa atin, ang pagbabantay sa real-time exchange reserve data ay napaka-importante. Kung tuloy-tuloy po ang pagbawas ng supply habang may institutional demand, makikita po natin ang potensyal para sa malakas na upward pressure. Ngayon, ang aking masasabi naman tungkol dito ay nagpapakita po ito ng napaka-compelling na scenario para kay XRP. Ang kombinasyon po ng mga malalaking institutional inflows at limited visible supply sa mga exchanges ay bihira at pwede po itong magbunga ng massive price explosion. Pero tandaan po natin, walang risk-free na setup sa crypto. Ang market ay dynamic po at ang real-world factors gaya ng regulation, macro events, trader behavior ay pwede pong baguhin ang outcome. Kaya para sa atin, oras na para maging alerto. Obserbahan po natin ang ETF inflows, supply metrics at price behavior at tayo po ay maging handa sa posibleng malakas na galaw na XRP. Kung tama po kasi ang timing natin, pwedeng maging mahusay po ang ating opportunity bilang mga traders at investors. Dito po sa ating sunod na balita ay pag-uusapan po natin ang lumabas na analysis na nagsasabing posibleng dumating na ang isang mega breakout para kay XRP. Sa bidong ito ay susuriin po natin ang technical setup, price structure at momentum indicators na XRP, pati na rin ang mga posibleng epekto sa market para sa atin bilang mga traders at investors. Kaya titignan po natin ang potensyal ni XRP. At ayan, simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung bakit sinabi ng analyst na may mega breakout itong si XRP. Ayon po kay Mickey Bull, ang chart ni XRP ay nagpapakita ng isang rounded low na sinundan ng matinding price advance at pagkatapos ay isang corrective descent na nasa loob ng isang narrowing channel. Ang setup na ito ay tinuturing niyang constructive price action na maaaring mauwi sa isang decisive breakout kung lilipas po si XRP. Ayan, kung lilipas ni XRP ang channel resistance or kung magagawa po niyang lampasan ang kanyang channel resistance na may follow through na momentum. Kaya check po natin yung kanyang aktual na tweet dito kung saan ay may kalaki po itong chart na XRP na nagpapakita sa kanyang technical analysis dito. Ayan. Nakikita natin dito yung rounded low at saka yung narrowing channel. Ayan, para po sa atin, bilang mga traders at hodlers, ang ibig pong sabihin nito ay may posibilidad na makita po natin ang isang malakas na bullish move. Ngunit hindi po ito automatic na buy signal. Kailangan po nating bantayan ang breakout confirmation bago po tayo pumasok sa trade. Ano po ba ang ipinapakita ng price structure at saka momentum?
Yan, balikan po natin ulit yung kanyang chart dito. Makikita po natin dito sa chart ang rounded accumulation phase kung saan tahimik na iniipon ang XRP bago ang isang malakas na run-up. Pagkatapos po ng spike, bumagsak ang presyo sa descending channel na nagpapakita po ng series of lower highs and lower lows. Kasama rito ang momentum indicator na nagpapakita po ng peak sa run-up at isa pong downtrend na hindi pa nagpapakita ng malinaw na divergence, malinaw po na bullish divergence. Ang ganito pong pattern ay nagsasabi sa atin na ang market po ay nagko-consolidate lamang. Hindi pa siya nagre-reverse. Kung tama po ang analysis, kapag nakalampas si XRP sa upper boundary ng channel, pwede po tayong makakita ng malaking upside. At baka mag-trigger po ito ng maaring mag-trigger po ito ng FOMO para sa ibang mga traders. At ngayon ay ano naman ang aking opinyon tungkol dito. Ayan mga ka-crypto, base po sa analysis ni Mickey Bull, si XRP ay tila handa na sa isang mega breakout. Ngunit kailangan po nating tandaan ang tatlong mga bagay na ito. Una, kailangan po ng confirmation mula sa breakout at saka momentum. Pangalawa, ang external factors tulad po ng macroeconomic policies ay pwede ring makaapekto sa timing at intensity ng move. At ang pangatlo, para po sa atin, ang tamang diskarte ay ang maghintay sa signal, planuhin po ang ating risk at huwag po tayong basta-basta mag-FOMO. Kaya sa kabuuan, exciting po ang outlook ni XRP, pero ang disiplina at timing ang susi para makuha po natin ang potential gains. Para sa akin, may malakas po na posibilidad para sa upside, pero dapat hindi po padalos-dalos. Hindi po tayo dapat magpadalos-dalos sa ating mga trades. At ayan na po ang ating panghuling balita. At dito na po nagtatapos ang ating usapan sa mga balita sa araw na ito tungkol kay XRP. Then maraming salamat sa panunood.